Lain nangutana sa kuha pero gusto lang nako i-share. What's up people in the Philippines? Ako di IC people. Yes, you heard it right, people pud ako ang nickname. Pud ganong gipangalan asa akong mama sa kuha eh. Kay gamay do kay ko sa una so para mabilong ko sa people or sa tao, hala, pangalanan og people ang person. So guys, naaladay ko sa akong workplace. Usually, ani ang ako ang routine. Kabuntag, maghimo og task sheet sa staff, i-briefing sila, hindi ka human, musaka na sa floor, tabangan ako ni sila, aron mahuman dayon amo ang mga dirty rooms nga mga limpyuhan dayon. Balik ta sa ato ang topic. Lain nangutana pero gusto lang nako i-share. Ang ako ang pinaka-worst experience as a housekeeper. Mga wala na kahibalo, 2015 pa lang nagsugod ako as a housekeeping attendant. Take note, wala ko'y experience dira sa Pilipinas. So, mauna lagi ako'y nakaila nga Indonesian. Receptionist na mo siya babae. Laging friendly kaayo ta. 1 week pa lang close na mi. Sabi ni ka-extrovert inyo ang lola te. Amiguhon, amigahon. Ako ka-people pleaser sa una. Even right now, maraging anak pagyapon. Pari gani siya nga Indonesian. Staff rapod na mo ni siya. So, staff rapod ko. And then, staff rapod siya sa hotel. Pero, naami pinagkaiba. Siya kay direct hotel staff. Ako kay outsource man ko sa una. Kani nga hotel sa una pa na ako ni nga hotel ha. Sa pinakauna dyan ako nga hotel diri sa Dubai. Lagi friendly kaayo ta as in close kaayo. Close kaayo. Unsa iyang i-request regarding sa housekeeping. Ako ang i-wish granted. Syempre, nga nataka people pleaser. Story wala pa dyan nakahibalo kayo ani. San sa ako ang family wala pa dyan nakabalo ni wala na ko na-share. 1 week pa lang ko ato. Dili na ko gusto na mag-worry sila sa kuha. Ni si ate girl, gisugo ko niya nga maglimpyo sa iyahang room. Kato nga time, naka-accommodation sila sa amuang hotel. Arapod sa hotel ang ilahang mga rooms. Pwede ra namo masudlon kay naaman mi master key. So gisugo ko niya limpyuhan iyahang room. Siyempre, kita nga amiga. Turing lagi na ko siya amiga. Kay amiga na kay close na kaayo mi. Gora ang person. Dili na good to dapat. Kay staff rapod siya. Fast forward tag, ilimpyuhan ako siya. Then after few days, hala ko wala na ko niya ginatagad mga ate ko. So ako, good ang person nga kung dili ko nimo tagdon. Dili na lang pud ko managad kay maulaw ko. Wala pud na ko siya gi-confront. So naisip lang nako basi dili na siya ganahan sa kuha. Para pud to kaayo mga ate ko. Akong ginaisip basi dili siya ganahan sa kuha kay pangit ra kayo ko para yang i-friend. Nood lang nagwonder pud ko ato kay nikalit ra man siya dili managad. Fast forward, after 3 days, kipatawag ko sa HR mga ate ko. Di ay nawalaan siya 600 dirhams. And ang pinaka-worst, yes, ako ang iyang suspect na nagkuha sa iyang kwarta. My God, ang ako ang hilak mga ate ko. Siguro sa isa ka balde. After nga gi-confront ko sa HR, niya ang HR kay Filipina. Pinakasad nga part, ang Filipina nagatuo sa Indonesian nga ako ang nagkuha sa iyang kwarta. Hilak sa person mga ate ko, sinasabi ko sa inyo, she is very wrong. Hindi ay dapat mga ate ko. Kung hilak daw ka, guilty ka. Huy! Umot kog kahilak og taman-taman. Kaagod ka sa part, aka sa posisyon nga wala ka kabalo kung paano nimo i-prove sa ilahang wala jud kay gikuha. Before pa day ko gipatawag sa HR. Sa next video na lang nako i-share kay medyo taas na pud to. Ato gipatawag ning duha sa HR. Kuha siyang giistoryahan. Be honest. Sud kayo i-defend imong sarili labi na English imong kaistorya mga ate ko. But I tried my best to defend myself gyud that time mga ate ko. Nga mga realization ug wala jud ko katuo nga maka-experience ko gingato nga mga senaryo. 2 weeks pa lang nako nga pang-abroad ing ato na nga experience nga akong naagian. Huy! Sa may dili makahilak og lata ana. Please follow for continuation kay nahuddan kog video.